Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid. Live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulugan sa Taiwan ukol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagkaking balita si Boyet Guillermo. Yes, hello! Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Yan, sa iba't ibang dako sa mundo, ha? Iba't ibang bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kababayan po namin, mga OFWs. Yan. At muli po, tayo po ay narito na naman po para sa isa na naman pong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ito nga pong aming gagawing paghatid ng balita na mga sariwa at nagbabagang balita, impormasyon at serbisyo. Muli po, samahan niyo po ako sa isang oras nating balitaan. Tayo po ay magtatalakay ng mga nasa likod ng balita at syempre, pag-usapan po natin yan, ano ho? Alright. So, ngayon po ay araw po tayo ng November 20. Ayan, araw po ng Lunes.
local na pamahalaan kung magkakaroon man ng kung natuloy ang TV pasada o meron mga eskwelahan na hindi nagpapasok. Oo may mga eskwelahan na hindi nagpapasok dahil yung TV pasada nga po ngayong araw na ito. Naging matagumpay ba na paralisa ba nila ang tawag dito? Ano yun? Ang pinaparalisa nila. Mga estudyante, na kung saan kabilang dyan ang inyong mga anak. Ano? Kayong mga sumama sa tigil pasada. Yan ho ang magiging resulta ng gagawin ho ninyo. Yung mga kababayan at mga estudyante. Pero tingnan nyo. So dahil sa tigil pasada, yan, hindi ho nakapasok ang mga bata. Hindi ho nakapasok, sinuspinde ang klase sa ibang mga paaralan. Kaya siyempre ho, ang bata walang natutunan. Kaya kabilang ho dyan ang anak po ninyo, kayo po mga driver, pampasaherong jeep na sumama sa tigil pasada. Napinsala nyo na, nakabalan nyo na ang pag-aaral ng inyong mga anak at wala pa kayong kita. Yan ang resulta. Dahil sa inyo pong pagmamatigas sa pamahalaan, pero ang tabayanan po ninyo, may babala nga ang LTFRB sa mga sumama. At baka kayo daw ho ay matanggalan ng practice. Yun, mas nakakalungkot. Nakakalungkot yan na kayo ay matanggalan ng practice. Kaya yan, malaman ho natin yan kung paano kayo minonitor ng LTFRB, mga talagang sumama sa tigil pasada. At yun nga, nakakalungkot, nakakalungkot. Dahil ho sa ating pong pagtutol doon po sa programa ng ating pamahalaan ng PUJ ba o PUB, Public Utility Vehicle, PUB Modernization Program. Tayo ay pinag-uutusan na i-upgrade po natin yung mga jeep. Hindi natin gusto maisip bakit hindi magawa, hindi masunod ng mga jeepney operator yung pagandahin at ayusin ng kanilang mga pampaserong jeep na kung saan yan yung kanilang pinagmumula ng kita, pinagmumula ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero yun, sumasali sa sa tigil pasada, nagiging pagmakigasa sa programa. Sa tingin naman po natin, yung PUB Modernization Program ay kayo din naman po ang makikinabang po dyan. Ito dyan, imagine isipin na lamang po ninyo ang inyong community ay madadagdagan pa ang itatagal niyan.
kapag yan ay inyong pinupuri, inayos at pinaganda. Ano? Ang inayos, siyempre, makakagal yan. Matagal yan sa kalsada. Siyempre, pagtagal po yan, at maganda, siyempre ho, ay kakampilikin po ng ating mga kababayan na mananako. Di ba? Kung ganyan ho, hindi natin pinapaganda, siyempre, di ba? Hindi ho tatagal ang inyong sasakyan. Pag hindi tumagal yan, kayo ang apektado. Apektado ang biyahe ng ang kita ng driver at apektado din mo ang operator. Dito ba, kayo rin mo ang makikinabang kung yan ay inyong pagdadagdag. Karamihan, yung iba ho kasi, talaga naman wala pa tayong nakikita, ilan lang po, ilan pa lamang ho ang nakakatupad. Pero sa jeepney ho, na karamihan ho, hindi naman ho talaga, hindi naman ho total ho talagang buburahin na ho buburahin na sa ating bansa ang jeep. Kaya na ho natin, marka na ho ng Pilipinas yan, yung pampaserong jeep. Hindi ho naman talaga buburahin, lubusang buburahin. Oo. Na ho natin yan eh. Diyan tayo nakikilala. Diyan tayo nakikilala sa pampaserong jeep. Gusto lamang po ng ating pamahalaan ay ayusin, pagandahin. Ayusin at pagandahin. Para maganda kaaya-aya ipasada. Kaaya-aya pagmasdan habang tumatakbo sa lansangan ang mga jeep na pinaganda. Nasobrahan mo sa lakas, kumakalakalansing ang Twitter ng speaker, halos di na magkadinigan ang driver at ang pasahero, magbabayad, di na marinig ang boses ng pasahero, bayad po, dahil sa lakas ng dahugong ng speaker. Pero nung panahon na yun, talaga naman napakaganda. Kahit saan mong lugar. Papagandahan. Lalo na makikita mo yung kanilang sa windshield nila, malapit sa windshield nila. Or dun sa rear mirror nila. Makikita mo iba't ibang mga tape. Iba't ibang tape, pag sinalpak mo, mag-request ng pasahero, meron ba kayo diyang Led Zeppelin?
Meron ba kayo dyan, Juan de la Cruz ba? Pag ni-request yun, salpak na. Talagang, yung mga pasahero, kung tutusin na hindi ho, wala naman ang pupuntahan. Ang ginagawa lang ho, sumasakay, nagra-round trip lang ho, kung saan ang biyahe ng jeep. Nakasakay siya, pero nagbabayad. Gusto lang ho niya mag-sound trip. Magsa-sound trip lang. Imagine mo. Ikot nun, Pag bumalik ulit siya, bayad ulit. Ganun mo eh. Kasi ang ganda ng pagpasaherong jeep. Ang daming ilaw, nagagandahan ang mga ilaw. Ano talaga, para ka nasa disco. Papainda ka talaga eh. So, nare-relax ka rin. Dahil kung gusto mo ng music na mahinahon. Mahinahon ang kalampag. Ang tono. Yan. Yung mga love song. Yan, meron din yun. Hindi ko natin maintindihan di ba? Napakasarap na yung pinapasada mo ganda ng jeep mo, tapos ikaw pa gustura ka pa. Ano ka pa? Meron ka pang necktie, akong nagdadrive. Malamang sa malamang. Oo. Magagandang pasahero, tumabi sa'yo. Dahil sa forma mo at sa ganda rin at forma ng pampasahero ng jeep mo. Diba? Kaya sumunod din po tayo sa ating pamahalaan. At hindi naman po kayo naman po ang talagang makikinapon ng operator at mga driver. Right. So, dako po tayo sa iba nating pagtalakay. Pero bumati ko muna, ayan, si Emmy Gatchalian. Ang mga nanonood ngayon, si Paring Crispin, ayan, nanonood, ang aakya ko, si Nomi, at si Deli Concepcion. God bless you all, viewers. Hello. Right. So, alam po ninyo, no, yung siguro, no, yung Friday ko, talagang nakagulat din po yung pangyayari gano'n sa pagkiro ng Mindanao. Nako, kung saan pinintulong sila doon. 6.8 na linggo, diba? Lakas, ano? Nakita po natin sa mga ulas, diba? Nakita po natin talagang yung kesame ng Samul, talagang naglalaglaga ng kesame, ano? So sa linggo na yun, umaabot na po siya nakatao. Siya nakatao po ang nasawi sa magnitude 6.8 na lindol. Limanig nga po sa maraming lugar sa Mindanao. Yan po ay batay po sa ulat po ng National Disaster Risk Reduction Management. Walo daw po ang nasawi mula sa Subsurgent at isa sa Davao Region. Ang nasabing bilang ng mga nasawi ay nasa Sarangani, Tatlo, natatlo po sa South Cotabato at isa sa Davao Occidental. Doon ang sentro ng Ilindol. Mayroon naman po 15 katao ang naiulat na nasaktan.
nakatao rin ang binigyan ng atensyon medikal dahil sa naranasang hyperventilation at panic attack. Nasa 826 na bahay ang napinsala ng lindol na 729 ang partially damaged at 97 ang totally damaged. Yan yun, no? So, 729 ang partially damaged. So, talagang, malakas. Malakas po yung lindol. Yun. Mayroon po mga naitulad na damage sa mga kabahayan. Mayroon naman po 180 na infrastruktura ang napisala rin. Laking rin po ang infrastruktura ang napisala. Tatlong kalsada sa Gen ang hindi pa ho nadadaanan habang naibalik na ang enerhiya sa lugar na nawala ng kuryente ng tumakas. So, yan po yung update po. Update po sa linggo, yung mga nakatala, napinsala ng linggo. Linggo na ho, pinag-usapan. Talaga ho, wala ho makakapigil niyan. Walang makakapigil. Siguro, kaya tayo nililindol na rin, Nigising tayo o niyayanig na ho yung ating sarili. Niyayanig na tayo dahil siguro yan ay mga paalala na ho sa atin. Paalala na ho ng ating Panginoon na tayo ay baka na ho hindi na ho tayo tumatawag sa Kanya. Kaya niyayanig na ho tayo, nigising. Siyempre, pag niyayanig ka ng gano'n, inuuga ka. Tsaka magigising ka, di ba? Baka gano'n na nga yung pangyayari. Dahil tayo ay nagkukulang na. Kaya tingnan nyo, di ba? Sa mga video, yung mga na-post na video ng pagyanig ng 6.8 na lindol dyan sa mga lugar na yan. Hindi ba't naririnig natin ang tinig? Mga nakatakot na tinig o nakatakot na tinig ng ating mga kababayan at tumatawag sa ating Panginoon. Natawag natin ang ating Panginoon kapag mayroong kalamidad, may mabigat na problema tayo. Talagang akala natin napapanggit ang pangalan ng ating diba? Diyos ko. Sabi natin yan. Ang naramdaman lang natin ang linggo. Naramdaman natin ang lakas ng bagyo. At kumakalamkag na ang ating bubong. Tila baga, pati kung bahay ay parang liliparin na. Tsaka lang natin, nababagay. Tsaka lang tayo tumatawag at nalilingi na tulong pa. Bilang mo ganun ang dapat natin gawin. Magagawa po ninyo. Dapat talaga araw-araw. Araw-araw tayo tatawag sa ating Panginoon. Araw-araw natin siyang kakausapin, lalo na sa ating pagtulog sa gabi. At siyempre, sa pagtawag natin sa Kanya,
ating po siya pasalamatan sapagkat sa maghapon, nagawa mo pang matulog. Diba? Nakauwi ka pa ng bahay at mahihiga ka pa. Makakahiga ka ng masaya, conveniente, sa higaan, mayayapos mo pa, makakatabi mo pa, mahal sa buhay. Nakauwi ka ng ligtas sa pagdating sa atin. Yan ang dapat ay ating pong araw-araw na pinasasalamatan. At kung sa umaga naman, at gano'n, kailangan natin kausapin muli ang ating Panginoon. Sapagkat ginising niya tayo. Pinabayaan niya. No? Ating kaluluwa na hindi na bumalik sa ating katawan. Makikita mo na lamang pinaglalaman niya tayo. No? Kaya dapat to sa umaga, sa gabi, ay lagi natin kausap ang ating Panginoon at nasasalamatan, kaya mga nagawa sa ating sa pagmamahal, sa paghapon, at sa gagawin pa natin sa pinabukasan. Dapat natin ginagawa sa ating. Hindi lang mo na kung merong kalamidad na darating, may sakuna na darating, makalamang tayo, Diyos ko. Inyo, may nabasa ko ako, no? Sa Biblia. Dito lang po kabisado kung anong versikulo yun. Pero, tatandaan ko kahit pala tayo tawag ng tawag sa ating Panginoon ng Diyos ko, hindi pala tayo, ang Diyos pala meron palang tao na hindi na kinikilala kahit siya'y tumatawag ng Diyos ko. Kaya kung nasasabi mo ninyo sa sarili ninyo, dalangin kayo ng dalangin, dasal kayo ng dasal, na parang hindi dumarating yung dasal ninyo. Hindi nangyayari yung dasal ninyo. Dahil, ganun pala. Hindi pala tayo kilala ng ating Panginoon. Kahit anong dasal pala natin. Kaya hindi dumarating yung ating hindi nangyayari yung dasal natin. Kasi hindi pala tayo kilala ng ating Panginoon. Ano ang solusyon natin dyan? Pag hindi tayo kilala, dapat kilalanin natin ang ating Diyos. Hindi lang dapat kilalanin, kundi tayo ay dapat na magbalik loob. Balik loob tayo sa Kanya, pagkat tayo ay napariwara, pagkat tayo ay napariwara sa Kanya sa matagal. Kaya kinakailangan nagbalik loob tayo hanggang sunod-sunod na ho yun, malalaman mo at makikilala mo ng Diyos. Siyempre, pag nakilala mo siya, nagbalik loob ka, natural, nagbalik loob ka, tatanggapin mo. Tatanggapin mo ang Panginoon mo sa buhay. Tinanggap mo siya, siyempre, diba? Siya na ang Panginoon. Ang Panginoon mo na siya. Natural, ikaw ay papasama sa Kanya. Susunod ka sa Kanya pinag-utos. Ano ang Kanyang pinag-utos? Diba? Nasusunod. At sa lahat, nasa mga simbahan na hanggang
Una-una yun. Pagawa ho yun natin. Parang napasa na ho natin. Masunod na ho natin. Ano, lalaman ng video. At yan ay alam na alam natin. Bali, bilang alam natin ang mga gusto na yan, zero. No? Hindi ko natin ipan. Hindi natin susunod. Kaya tayo ay napapariwara. Tayo ay napapalayo. No? Kaya walang iba ho tayo matatakluhan kapag ganyan talaga. Wala makakapigil kasi niyan. Kalabigad, hindi ang nakapangyarihan ng Diyos. Siya lamang ang tanging makakapigil, makakapagpinto ng mga bagay na yan. At siya ang lahat. Hangin, lupa, liwanag. Kung yan ay pinangangahawakan natin. Yan, mga yan ay pinaniniwalaan natin. Siya ang may gawa. Ano pa kaya ang hindi mo kayang gawin? Nalaman din natin ang tulos ay kanyang tumigil. Kulang po kayo nakakalaman nung sila ay nasa kalagitnaan nasa kasama si Pedro kanyang mga tagal. Mapakinggan ang ilan may unos, may pagyo at kanilang baka ay talaga naman kung hinahampas ng malalaking bahay hanggang sa nangambalangahin doon. Si Pedro, sinabi na ilulubog na. Lulubog na sa taas, nakalpas ng alor, hangin, sa kanilang nararanasan yung oras na yun. Gising niya sa pagmamalan ng sinabi, Lord, noon, lulubog na po tayo. Ano ang ginawa? Inutusan ang unos. Sinabi, Igil. Hindi ka tulad natin. Natin, Igil! Sige! Igil sabi! Dami na natin sinabing Igil kahit na Igil. No, napakangyari. Ang Panginoon, isang salita na, tigil. Hindi natigil na, pinutusan niya ang unos na tumigil. At agad-agad, tumigil ang unos. At namayapa ang karagatan. Diba? Alala niya? Nabasa niyo ba yan? So, kung ating Panginoon, naniniwala tayo
na nandyan lang siya sa ating tabi, nakatunghay at nakatunghay. Kaya sa awitin nga ay sinasabi, God is watching us. Nanonood lang sa atin. Kung yan ay pinaniniwalaan natin, ay hindi ka mag-aaling lang na buwet at madali mong sabihin sa kanya. Lord, nandiyan ka lang pala. May pupuntahan at lugar sa mga mo. No? Diyan ka na. Ganyan ay naniniwala tayo kung dyan siya. At mayroon kang lugar na pupuntahan ng pilikato. Sinabi mo, samahan mo. Ano iisipin mo? Hindi ba? Iisipin mo na sasama siya sa iyo. Dahil sinabi mo. Kasi yun, bukang bibig natin. Kasi yun, sinasabi natin sa Panginoon. Imagine kung itusan din natin siya. Sinabi mo, samahan mo sa aking kapituluhan, iligtas mo. Kung hindi ba't makarating ka sa iyong pinapagawan ng ligtas? Nakauwi ka ng Diyos ko. Dahil sinama mo siya. At sumama siya sa iyo. Ba? Yan, si Catalina Lim, nanonood na rin. Hello, Kata, ang aking kasamang sa... Yan. Hello, kamusta kayo dyan, ha? At kayo ay pagpalain ng ating Panginoon dyan, ha? Sarah? Dyan sa Olongapo. Ganda-ganda dyan sa inyong lugar. Sarap-sarap. Ganda dyan sa Olongapo, lalo na dun sa beach. Ay, ako. Sarap dyan. Okay, alright. So, teka muna ba? Tayo, dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating palatuntunan. At para tayo ay makarami ho, ano? Alright, so, narito na ang ating mga ulo ng balita. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na patuloy na ipaglalaban ang teritoryo ng bansa. Dalawang bagong biling patrol vessel mula sa Israel dumating na sa bansa. Mga Pinoy sa Amerika, hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. na maging takbuhan at karamay ng mga kapwa Pilipino laban sa na-hate crime. DPWH agad na kumilos para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastructure matapos ang 6.8 na lindol sa Southern Mindanao. Mga namatay sa lindol sa Southern Mindanao, nadagdagan pa. Probinsya ng Sarangani posibleng magdeklara ng state of calamity. Mambabatas umapila kay dating Pangulong Duterte na huwag intrigahin ang AFP at PNP. Senado,
Tinaasan ang pondo ng COMELEC sa 2024. Department of Budget and Management naglabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa AICS program ng gobyerno. 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston nagsimula na ngayong araw. Maximum tolerance ipatutupad ng PNP kasabay ng national o nationwide transport strike ngayong araw. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ibibigay na katiting na bahagi ng Pilipinas sa harap ng patuloy na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Payag ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Daniel Inouye Speaker Series sa Asia Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii. Pagbibigay din ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsunod ng Pilipinas sa international rules-based order at palalakasin ang pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong mga bansa. Hit ng Pangulo na malinaw naman ang nakasaad sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 award sa South China Sea Arbitration. Kaugnay nito, naniniwala rin ang Pangulo na may pangangailangan na rin talagang ma-upgrade ang defense at civil law enforcement capabilities ng Pilipinas. Partian niya nito ay ang pangangailangang maitaas ang halaga ng pondo para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para sa kanilang modernisasyon, kabilang na ang mga hakbang upang mas mapalakas ang cyber cooperation. DZGG. Nakarating na sa bansa ang 2 pang bagong biling Acero class patrol vessels mula sa Israel sakay ng General Cargo Ship Foga Royal nitong Sabado. Ang 2 fast attack interdiction craft ay kasalukuyang nasa Commodore Isa Posadas Wharf sa Cavite City para sumailalim sa enhancement, maintenance at crew training. So ay bago ikomisyon sa serbisyo bilang PG-906 at PG-907 na magiging bahagi ng Acero class patrol vessel ng Littoral Combat Force ng Philippine Fleet. Ang 2 barko o ang 2 bagong barko ang ika-5 at ika-6 sa siyam na patrol vessel na kinontrata ng Philippine Navy sa Israel Shipyard kasama ang technology transfer sa ilalim ng FAIC acquisition project ng revised AFP modernization program Horizon 2. DZGG. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino sa Amerika na patuloy na maging ambassador of goodwill para sa bansa at sa kapwa Pilipino sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Honolulu, Hawaii. Sinabi ng Pangulo na importanteng may mahihingan ng tulong, may matatakbuhan at maging karamay ang mga Pilipino, lalo na panahong ito na laganap ang hate crime at mga kaharasan sa Amerika laban sa mga miyembro ng ASEAN American at Pacific Islander communities. Siniguro ng Pangulo na patuloy na nakamonitor at nagbabantay ang Embahada ng Pilipinas at Consulate sa Estados Unidos sa mga ganitong insidente. Utos rin ng Pangulo sa Embahada at mga konsulada na tulungan ang mga Pilipinong apektado ng ganitong uri ng krimen at karahasan sa pagtulungan na rin ng mga otoridad sa Amerika. Tinatayang 4 million ang mga Pilipino sa Estados Unidos. Karamihan sa mga ito ay naninirahan sa Southern California. DZGG. Agad na umaksyon ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura matapos ang nangyaring lindol sa Davao Occidental.
Matatandaan na nagpatawag ng emergency video conference mula sa United States of America o USA si Pangulong Marcos upang malaman ang sitwasyon ng lindol sa Mindanao. Isa sa naging utos ng Pangulo sa DPWH ang agarang pagkumpuni ng mga nasirang kalsada bago mag-Pasko. Ay si Pangulong Marcos na maging maayos at mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Una nang sinabi ni DPW Secretary Manuel Bunuan na may mga napaulat na nasirang tulay pero lahat naman ay nadaraanan at may mga gusali na nagkaroon ng pinsala. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Pangulong Marcos Jr. patuloy nakatutok sa sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. DCWG Patrol Report! Si Danner Jr. ang buwan naman ng magbabalita. Sige nga Danner, sa detalye. Sa Mamboyet, patuloy na nakatutok ang Pangulo sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Ito ang inihayag ng Presidential Communication Office o PCO Secretary Cheyoy Garapil matapos ang virtual meeting ng Pangulo sa ilang government official noong Sabado ng gabi. Inuutos din ng Pangulo ang patuloy na relief operation sa mga pamilyang lubhang apektado ng lindol. Sa pulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga government official, sinabi nitong kailangan patuloy na maging alerto sa posibleng mga aftershock dahil mas marami anya ang nagiging casualty pagkatapos ng lindol. Inuutos din ng Pangulo sa mga ito na tiyaking nasa ligtas na lugar na ang mga residente lalo't hindi anya maialis na magkakaroon ng tsunami dahil sa malakas na pagyanig. Ayon kay Garpil, regular na nakikipagpulong ang presidente sa mga government officials dito sa Pilipinas para humingi ng update sa sitwasyon ng mga apektado ng malakas na lindol. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Base sa pinakaling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umalo na sa 9 na katao ang kumpirmadong namatay at 23 ang nasugatan sa matinding lindol noong Biyernes. Lumalabas din sa report ng NDRRMC na nasa 180 na infrastruktura ang napinsala at 6 na po na kalsada habang 826 kabahayan ang nasira sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani. Umabot sa 2,489 pamilya o 12,800 individual ang naapektuhan ng pagyanig kung saan patuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga ito ng OCD at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Karamihan naman sa mga nasawi ay natabunan at nabagsakan ng mga gumuhong gusali at iba pang infrastruktura. DZWG Posibleng magdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Sarangani dahil sa matinding pinsala na inabot ng probinsya dulot ng magnitude 6.8 na lindol. Maraming gumuho at nasirang infrastruktura sa nasabing lalawigan dulot ng malakas na pagyanig noong Biyernes. Hindi rin nakaligtas ang munisipyo ng Glan na halos gumuho ang buong gusali sa tindi ng pagyanig. Ayon sa Local Engineering Department, aabuti ng 20 milyong piso ang gasto para maayos muli ang munisipyo. Nabiniglan sa Sarangani Mayor Victor James Yap na maliit lang ang calamity fund ng probinsya kaya kulang sila sa pondo para maipaayos agad ang gusali at iba pang nasira. Pansamantala umanong munang gagawing opisina ng lokal na pamahalaan ng Glan ang isang gymnasium habang inaayos at pinag-aaralan pa ng munisipyo ang mga nasirang kagamitan. DZWG Umapila si House Minority Leader Manuel Jose de Lipa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag intrigahin ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Panawagan ito ni de Lipa makaraang ihayag ni Duterte na mag-ingat sa AFP at PNP dahil nakikipagkutsabahan ng mga ito
sa House of Representatives sa aspetong pampolitika. Diin ni Dalipa ang nabanggit na statement mula sa dating Pangulo ay magdudulot lamang ng pang-question sa profesionalismo at pagiging neutral ng sandatahang lakas at pambansang pulisya. Para kay Dalipe, ang mensahe ni former President Duterte ay hindi patas para mga opisyal at enlisted personnel ng AFP at PNP na nagtatrabaho upang maibalik ang kredibilidad at maitaas ang antas ng profesionalismo sa kanilang hanay. Paglilinaw ni Dalipa, malayo pa ang presidential election kaya ang inaatupag ngayon ng liderato ng mababang kapulungan ay ang pagsasabataas ng mga panukalang makakatulong sa Administrasyong Marcos para mapabuti ang kalagayan ng bansa. DZGG. Itinaas pa ng Senate Committee on Finance ang budget ng Commission on Election o COMELEC sa 27.6 billion piso para sa susunod na taon. Sa budget deliberation, tinukoy ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mula sa 27.3 billion piso na proposed 2024 budget ng COMELEC, binawasan ito ng 200 million piso sa bersyon ng Kamara, pero ang Senado naman ay binigyan ang komisyon ng 500 million piso na dagdag sa kanilang pondo. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos, sponsor ng COMELEC budget sa plenaryo, na umaasa ang komisyon na mai-restore sa pondo kahit ang 5.96 billion piso para hindi makompromiso ang paghahanda sa 2025 eleksyon. Ang pondong kakailanganin sa 2025 national at local election ay tinatayang aabutin nito ng 39.68 billion piso, kung saan 22.9 billion piso dito ay para sa paghahanda sa halalan. DZGG. Natanggap muli tayo ng paggulat. Senador, muling binuhay ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience matapos ang 6.8 magnitude na lindol sa General Santos. DCGG. Patrol Report. Si Zach Renyo magbabakita. Sige nga, Zara, sa detalye. Kasamang Boyet, muling binuhay ng isang senador ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience matapos ang 6.8 magnitude na lindol sa Jensan. Iginiit ni Senator Christopher Bongo na napapanahon na para magkaroon ng isang departamento na nakatuon sa kalamidad at iba pang sakuna. Punto ni Go, mahalagang mayroon ng ahensya na nakatutok agad sa mga kababayang maaapektuhan ng kalamidad bago man tumama ang bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Binigyang diin ng senador ang pangangailangan na mayroon isang ahensya na mangangasiwa sa agad na pagpapalikas sa mga tao, preposition ng mga relief goods at siyang tatanggap ng mga tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, kung mayroong Department of Disaster Resilience, ay mayroon agad isang coordinating office na makikipag-ugnayan sa mga LGU para maibigay agad ang mga pangangailangan ng mga biktima sa kalamidad. Ngayon, anya, sa nangyaring lindol ay mga LGUs pa ang lumalapit sa mga ahensya ng gobyerno para maiparating kung anong tulong ang kailangan ng kanilang nasasakupan. Ako si Zara May Laureño, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Maraming salamat, Zara May Laureño. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng dagdag na 3 billion pisong pondo sa assistance to individual in crisis situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Budget Secretary Amina Pagandaman na layunin ng pag-aproba ay upang matuloy na matulungan ang individual at mga pamilyang nangangailangan. Batay na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang social protection measures para sa mahirap na sektor. Ang ACS ay isa lamang sa mahalagang serbisyo ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food at financial assistance sa iba pang serbisyo at pangangailangan ng isang individual o pamilya. DZGG. Umangkat ang
tigil pasada ng grupong Piston bilang protesta sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sinimulan na ng grupong Piston ang kanilang kaliwat kanang programa para sa pagsasagawa ng tigil pasada upang ipanawagan na itigil muna ang nakatakdang PUV Modernization Program at ang renewal ng kanilang prangkisa. Hit ng mga tsuper ng jeepney sa Maynila, hindi sapat at kulang ang kanilang pondo para makakuha ng iniaalok na modern jeep. Sa halip na madaliin ang modernization, iginit ng Piston na unahing resolbahin ng pamahalaan ang pagkontrol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Tutol din sila sa planong maging private at corporate owned ang mga prangkisa ng pampublikong sasakyan. Kaugnay nito, apektado ng tigil pasada mga biyahe ng jeep mula Pedro Hill patungong Guadalupe, Makati, Divisoria, papunta ng Baclaran, Pasay at Espanya patungong Cubao, Quezon City. DZGG. Magpapatupad ng pistola sa Philippine National Police o PNP. Kasabay ng ikitang tigil pasada ngayong araw ng grupong Piston. At kay PNP Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nahigpit ang paggubilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acoda Jr. sa mga pulis na pairali ang maximum tolerance. Pero hayaan mga patrolista na maghanap ng kanilang loobin basta hindi ito makakapagla sa kapatan ng iba. Nakiusap din niya sila sa mga makikirahok sa nasabing transport truck na huwag mainit ang kapwa nila tsuper na sumamat sa tigil pa sa ninipasto. Ayaw nila humantok sa akstohan at kanilang paghahanap sa obligasyon. Bakit ito na praktikong proseso. Kasunod dito, pinakalat na ng PNP at kanilang libreng sakay transport service pero sa mga pasahero. Mayroon din anya silang sapat na mga tauhan para umalalay sa mga mag-akbat ng motorista. Ang naturong tigil pasada ng grupong Piston ay patulungan ang itinakdang deadline o patutulan ang itinakdang deadline para sa franchise consolidation application ng mga public utility vehicle o PUV sa December 31. DZGG. DCGG Patrol Report. Idineklarang death zone ng World Health Organization ang Al-Shifa Hospital sa Gaza. Bukod dito, inilarawan din ng WHO bilang desperate situation ang nasabing lugar. Ayon sa WHO, kulang sa tubig, langis at maging sa pagkain ang ospital sa loob ng 6 na linggo ay naging sanhi ng pinakamalaki at pinaka-advanced na ospital sa Gaza na huminto sa paggana bilang isang pasilidad na medikal. Pinamamadali ng ahensya at partners nito na gumawa ng plano para agarang makalikas ang mga natitirang pasyente, staff at mga pamilya sa naturang ospital. Nabatid na 291 ang pasyente habang 25 health workers ang nanatili sa nasabing ospital. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DCGG. Inyo ito, dito kayo ang bida.
ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.